The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord has shown his great mercy toward her and rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli ho, magandang umaga and welcome ho dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Meron ho akong katanungan sa inyo. Sino sa inyo na andito meron hong Christmas tree sa bahay nila? Pakitaas yung kamay. Meron hong Christmas tree sa bahay nila. Iilan lang. Baka magsabi dito, "Father, wala kaming bahay, kaya wala ring Christmas tree." Iilan lang ho, ano? At sino sa inyo dito, yung nakalagay ho sa tuktok ng kanilang Christmas tree, anghel? Pakitaas ho yung kamay. Wala ho. At sino naman ho sa inyo, na sa tuktok ho ng kanilang Christmas tree, may nakalagay na tala o star? Meron ho, ilan? Dito sa Minor Basilica ho, may Christmas tree kami, kaya lang sa tuktok niya, walang star o anghel, pero nasa background yung star. Pero maganda yung aming Christmas tree kasi kung wala mang anghel o star sa tuktok niya, pero sa baba, merong usa. No, di ba kakaiba? Sabi ho ng isang preacher, may ibig sabihin daw ho, kung anghel o tala, yung nilalagay natin sa tuktok ng ating Christmas tree. No? Kung anghel daw ho yung nilalagay natin sa tuktok ng ating Christmas tree, ibig sabihin daw ho, tanggap na natin yung magandang balita. At naghihintay ho tayo o tumatanggap ng katuparan ng pangako o kalooban ng Diyos. Naniniwala ho tayo o alam ho natin yung pangako ng Diyos. Alam ho natin yung kalooban ng Diyos. Kagaya ni Zacarias at yung kanyang asawang si Isabel, o di kay kagaya ni Juan Bautista, o kagaya ho ng mga pastol na nagpakita ho sa kanila yung anghel. Kaya pag anghel daw yung ilalagay natin sa tuktok ng ating Christmas tree, alam ho natin yung pangako ng Diyos. Alam ho natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. At kapag tala naman daw ho yung nilagay natin sa ating Christmas tree, ibig sabihin, patuloy pa rin daw ho tayo sa pagtatanong,
patuloy pa rin tayo sa paghahanap ng direksyon o palatandaan ng presensya o kalooban ng Diyos. Kagaya ho ng mga kamag-anak at kapitbahay ni na Zacarias at Isabel. O marahil masabi ho natin, kagaya ng mga mago nung hindi pa ho nila natagpuan ang ating Panginoon. Nung tinanong ko kayo kanina kung sino yung may anghel sa tuktok ng kanilang Christmas tree, halos wala ho. At may ilan ho sa atin, yung nakalagay ho sa kanilang Christmas tree ay tala o star. Siguro ho ay masasabi natin na marami ho sa atin ay nasa level ho ng tala. Nasa level ng tala ang ating ugnayan sa Diyos. Marahil ho nagtatanong, marahil naghahanap ng presensya ng Diyos. Marahil ho di tiyak, marahil ho ay di nakikita palagi yung tala. Marahil ho hindi palagi nararamdaman ang presensya ng Diyos. Kaya magandang tanong ho, bilang paghahanda sa Kapaskuhan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, paano ho natin masundan ang tala at makita ho natin at maramdaman ang presensya ng Diyos? Na sana ho ay hindi sa level ng anghel, ng tala, yung ugnayan natin sa Diyos, kundi nasa level din ho ng anghel, yung ating ugnayan sa Diyos. Paano ho natin masundan yung tala? May kwento ho ng isang bata na lumapit ho siya sa kanyang nanay at nilagay ho niya yung kanyang kamay sa harap ng mukha ng kanyang nanay at nagtanong yung bata. Tanong ng bata, "Ma, what do you see?" "Ma, ano yung nakikita mo?" Sagot ng nanay sa kanyang anak, "Anak, I can see your beautiful hand." Nakikita ko yung magandang kamay mo. At tanong pa ng bata, pangalawang tanong, "Ma, can't you see my beautiful face?" Hindi mo ba nakikita yung magandang kong mukha? Kahit nasa harap mo yung kamay ko. Sa kwentong yan, may dalawang katotohanan ho. Una, meron ho tayong kapasidad na makakita. Meron ho tayong kapasidad na makakita. At pangalawa, meron din hadlang o hindrance sa ating kakayahang makakita. At sinasabi na meron daw hong 3 levels yung ating kakayahang makakita. 3 levels. Yung first level ho ay yung physical seeing. O masasabi ho natin, what we see is what we get. Halimbawa ho, kapag tinaas ko ho ito, anong nakikita nyo? What you see is what you get. Kaya makikita nyo ho yung aking kamay. What you see is what you get. Kaya pakitingin ho sa katabi nyo sa kanan. Pakitingin ho sa katabi nyo sa kanan. At pakisabi ho sa katabi nyo sa kanan, "Friend." Pwede po bang sabay sabaw? "Friend, mukhang pangit ka ngayon. What you see is what you get." Minsan, maganda yung makikita mo. Minsan, hindi ho maganda yung nakikita mo. Physical seeing. At yung second level ho, intellectual seeing. O what we see is more than what we perceive. Kaya ulit ho, kapag tinaas ko yung kamay ko at meron hong simbolo, anong nakikita nyo? Number 2. Hindi lang ho daliri, kundi merong number, may symbol. Number 2. And it is intellectual seeing. Seeing with the mind. Pakitingin ho sa tao, sa katabi mo sa kaliwa. At sabay-sabay ho, sabihin nyo ho, "Friend, pangit mo rin."
parang kulang ka sa tulog. Di ho ba? Seeing with the mind, what we see is more than what we perceive. Nagkaroon na ho tayo ng assessment. Nakikita ho natin na siguro mukhang hindi gwapo o maganda yung katabi mo kasi baka kulang lang sa tulog. See, more than seeing the physical, intellectual, meron na tayong assessment. Nakikita na natin yung problema. Pangalawa ho yung capacity of seeing, intellectual seeing. Pero wag ho tayong tumigil sa pangalawa lang. Meron pang pangatlong capacity to see. Yung pangatlo, sinasabi nilang spiritual seeing. What we see is always the best. What we see is always connected with God. Halimbawa ho, kapag tinaas ko ulit yung kamay ko, siguro may napapansin din kayo. Masasabi nyo, ay yung kamay ni Father, maliliit, pero cute. Di ho ba? And that is seeing with the heart. Seeing with the heart. Nakikita natin yung marahil yung hindi maganda, pero mas pinili ho natin yung maganda. What we see is always the best. Kaya ulit ho, pakisabi sa katabi nyo sa kanan, friend, ang gwapo o ang ganda mo. Matulog ka mamaya. Pahinga ka rin. Nakikita ho natin yung problema at nakikita din ho natin yung solusyon. At nakikita ho natin yung kapatid ho natin, yung kapitbahay ho natin, yung katabi ho natin na may awa. There is mercy. So, tatlong levels ho ng kapasidad ho natin o kakayahan ho nating makakita. Una ho, ano nga ho? Physical. Pangalawa, intellectual. At yung pangatlo, spiritual. At may hadlang ho sa ating kapasidad na makakita. Ano yung pinakahadlang? Yung pinakahadlang ho, yung tinatawag ng complacency. Naging kontento ho tayo sa mga bagay-bagay. O naging kontento ho tayo sa unang dalawang levels. Tumigil na ho tayo sa physical lang, o di kay tumigil ho tayo sa intellectual lang, at hindi ho tayo umangat sa third level, which is spiritual. Complacency. Minsan nagiging kontento ho tayo. At sabi ni Pope Francis, isa daw ho yun sa mga kalaban ng simbahan natin sa panahon natin sa ngayon. Una daw ho yung formalism, pangala intellectualism, at yung pangatlo, complacency. Naging kontento ho tayo sa mga bagay-bagay. Minsan, naging kontento ho tayo sa physical. Kontento ho tayo sa mga kumikinang na bagay. Pero alam ho natin, yung mga bagay na yan ay panandalian lang. At madali ho tayo magsawa. Madali ho tayo magsawa. Kapag nagsawa ho tayo, maghahanap at maghahanap tayo. At nakakapagod ho yung paghahanap. Kaya we don't settle for the physical stage of seeing. Mapapagod lang ho tayo. Kung naging kontento lang ho tayo sa intellectual, magiging kontento lang ho tayo kung ano yung alam natin. At delikado ho yun. Pag sinabi natin, okay na ako, marami na akong alam. Okay na ako. Delikado ho yan. Bakit ho? Kasi baka mawawalan ho tayo ng unawa. Kasi malawak ang buhay, malawak ang katotohanan kaysa sa kung ano lang yung alam natin. Kaya pag tumigil lang ho tayo sa intellectual level, baka mawalan ho tayo ng unawa, mawalan ho tayo ng awa sa iba.
Naging expert po tayo. Siguro marami tayong alam sa isang bagay, pero nagiging terrorist naman tayo. Alam niyo kung ano yung terorista? Pag sinabi niya na ako lang yung tama, ako lang may alam sa bagay na ito, at ako lang yung tama, yung taong yan ay nagiging terorista. Sa bahay niyo, sino madalas nagsasabi, akong masusunod? Kasi ako yung may alam, ako yung tama. Di ba? Yung kasama natin sa bahay na yan ay nagiging terorista. Pero yung panawagan ho sa atin, lalong na ho ngayong Kapaskuhan, iangat ho natin yung kakayahang nating makakita, umangat ho sa spiritual level. See and feel. See and feel love. See and feel forgiveness. See and feel joy. See and feel life. See and feel mercy. See and feel God. Kung ramdam ho natin palagi, nakikita ho natin palagi ang presensya ng Diyos, yung kanyang awa, ang buhay na ibinibigay ho niya sa atin. Sa tingin ko, naging successful ho yung ating paghahanda ngayong Kapaskuhan. Marami ho sa atin ay yung pinipili, ay yung ilalagay sa ating Christmas tree ay tala. Pero wag ho tayo mag-alala. May kakayahan naman ho tayo makikita. Malalaman at maramdaman din ho natin yung presensya at ang kalooban ng Diyos para sa atin. Iangat lang ho natin yung ating kakayahan. At wag din ho tayo makalimot. Lalong-lalo na kapag naging complacent ho tayo. Naging kontento ho tayo sa mga bagay-bagay. Diyos na ho mismo yung lalapit sa atin. Diyos na ho mismo yung magpaparamdam sa atin. Dahil ang Diyos ay sumasa atin. God is with us, Emmanuel. Kung naging complacent man ho tayo, hayaan hong lumapit ang Diyos sa atin at maging bukas ho tayo sa Kanya, sa paglapit niya, sa pagpaparamdam niya, araw-araw sa buhay ho natin.